Ano? Pakilala mo nga itong ating mga authorities dito. Oo nga eh. Tungkol sa So, voice medyo yung mga mahihilig dyan sa telenova o kaya sa anime, so medyo matutuwa kayo sa aming guest. So kasi ang ano nila ngayon ay voice acting nga. So of course ang guest natin ay si Mr. Pocholo Gonzales, voice over master in the Philippine, proprietor ng Creative Voices Production, at ang kanyang mga kasamahan na sina Marilyn Abanyo. Manilin. So, Mr. Paano ba to? Luciano? May pagka-Italian ba? Opo, tama. Luciano Quilapio. po. Or Bob na lang. Si Mr. John Robert Kamat. Hello po. Ito po ang ating mga guests. At malalaman natin ano ba to talagang voice, ano ba to, creative art na po. Sana- Creative voices. Gusto natin kay Pocho, Mr. Gonzales. Ano ba ito? Isa pong magandang umaga, Acting. sir. Kumikilos na, nag-act ba yung voice? Sige. Sample muna. Okay, bago po lahat, nais ko pong magpasalamat sa pag-imbita niyo sa amin dito, Sir Delphine, Dr. Ben. Basically, voice acting, yan po ay araw-araw nating nakakasama at hindi lang natin namamalayan. Oo nga eh. Pagising pa lang po natin sa umaga, ay bubuksan na natin ang ating radyo. Minsan TV. Imagine niyo na lang po ang stasyon to na walang boses. Ang radyo na walang boses. Ang TV na walang boses, ang computer game na walang boses, kahit po ang telepono natin. Siya po nagsasabi sa atin kung ano po ang dapat nating bilhin, gawin. At lahat po ng impluensya ay nanggagaling sa media. Which is, ang media po ay, bukod po sa dyaryo, ay kailangan po ng boses. Yun po, parang pag sinabi mong toothpaste, may naisip ka na kagad na isang produkto. Kasi, yun yung sinabi sa'yo nung ad na narinig mo. Which is yung boses na nagsabi nun. So, ibig sabihin nito, yung voice acting na yan, ay hindi lang para sa television. So, Hindi lang. marami pa lang pwedeng, ano eh. Lahat po may application. Kasi nito. nabanggit mo nga yung mga sa telepono. Opo. Ito ba yung mga naririnig natin na Yung pag mga- denial mo yung Yes, sir. number? So, ganon? Opo. Ang tawag po dyan, messages on hold or IVRS, Interactive Voice Response System. Na parang, thank you for calling Sansa. Yung Yung gambo. mga- If you want to. Yung elevator nila nagsasalita. Ayan. Sabi, third floor. Ayan. Isa Yun. po yan sa mga... So, acting na yun. Opo. Bakit sinabing acting? Voice acting. Basically, siyempre po, lahat ng tao naman may boses eh. Mm. Pero hindi po lahat ng tao kaya magbasa ng tamang delivery. Kahit po Tagalog yan, sige, subukan mo yung sasabihin mo lang yung bakit. A million times mo pwedeng sabihin ng bakit. Kailangan tamang Opo. expression. Kumari, sabihin mo, iniwan ka ng girlfriend mo. Bakit? Diba? O pag galit ka, ha? Bakit? So parang, doon pala, makikita mo na yung difference ng dalawa. So sa dami ng pwede mong delivery na pwedeng gawin na emotion and wala pa po doon yung boses. So, iba pa dun yung ano, yung you make a Character voice. character Yes, sir. voice gaya Iba ng pa rin mga po sa yun. anime. Iba pa rin po yun. Boy, Doc. Teka. Sa umpisa pa lang parang nagigilty na ako eh. Ang tagal-tagal ko na rito, kailangan pala meron pagka-voice acting. Actually, Kailangan may impact. Opo. Parang sa public speaking po yan. I'm also a motivational speaker. I'm traveling around the country and actually sa US po nag-speak na rin ako sa ibang bansa. At napakalaking bagay po na ako po ay iiba-iba ng boses. Halimbawa, sabihin ko lang po. Nagsimula po ako noon sa radyo tapos mag-create na ako ng sabi ko, nakikinig ba kayo ng radio drama? Karamihan po ng kabataan, hindi na nakikinig. Oo, yan eh. kasi hindi na ano ngayon eh. So, ang ginagawa ko po, pinapapikit ko sila. So, sabi ko, sige, pikit kayo. Tapos may sound effects music akong pinapasok. Biglang sabihin ko, kunwari po may si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Lolo, pasensya na po kayo ha. Kasi ang sarap po maglaro sa puno eh. Ay ba naman itong batang ali? Ikaw kasi laro ka ng laro. Naku, may monster. Lolo! Anong ginagawa ninyo? Tapos, syempre, pag narinig nila yun, natutuwa Teka, sila. tuloy mo pa. Abo Mga sila, ganun. no? Sige, Opo. okay. So, I think I'm the only one doing it because I'm the only voice artist na speaker din. So, ang gusto ko po kasing iparating kasi, number one, ay promote ang voice acting bilang art. Hindi lang career o
bread and butter. Kasi yun na po naging problema ng industriya. Kumbaga, ginagawa na lang career. Hindi nila pinapakalat ang artistry nito o yung craft na ito. At ako po yung nagsimula nito sa Pilipinas. At yun po, sa tulong din po ng mga veterano, na ako po yung nagsasabi sa kanila, magturo po kayo kasi kung hindi, mamamatay itong industriya to or ang ating art na to. So sa lagay na yan, so paano ba yung voice acting? Is it more of a talent o naaaral siya? Katulad po ng sinabi ko kanina, lahat po may boses. No, pera sa pipi. Pero ang punto ko po, lahat po natututuhan kung nandun yung puso mo. Magtiyaga ka lang. So sa At ngayon ba eventually- meron kayong school Yun or po, ayun ang- training na, iba, gusto ko matuto sa ganyan. So, Yun po ang kagandahan kasi nung ako po ay director sa isang malaking network ng mga anime, mga telenovela, nakita ko po yung talagang demand sa mga gusto, yung mga aspiring voice artist, voice talent, dubber. Sabi ko, ako po kasi, nakipag-compete po ako sa more than 10,000 na mga tao. So ako po yung nag-champion sa isang voice acting competition sa isang stasyon. So, doon po nagsimula. Ako ay 16 years old nung nagsimula. Noong nakita ko talaga na, ito na yung gusto kong gawin eh. While I'm still studying sa UP Diliman ng speech communication. And it's very related to my course. And theater arts pa yung minor ko. So talagang acting kong acting. Kasi plano ko po talaga mag-artista noon. Mukhang mas ang puso ko ay nasa pag-arte ng boses. So, eventually, nakita ko po yung oportunidad na tulungan yung mga aspiring voice artists sa pamamagitan ng pag-educate sa kanila. Ang problema po ng mga nauna kasi, sir, wala. Parang KKK lang, kapamilya, kapuso, kapatid. Pag hindi ka member nun, hindi ka pwedeng sumali. So, kasi hindi ka ma-inform eh. And number one naman, information. Paano ba pumasok dyan? Siyempre, yung kamag-anak ko na unahin ko, yung anak ko na, yung pinsan ko, kaysa yung tapos pag may talented, hinaharang nila. Kasi alam niyo na, yung kalakaran, kami-kami na lang kaysa kayo. So doon ko nakita na kailangan baguhin ito. Na hanggang ngayon, yun po ang aking pinupush. Nabigyan ng pagkakataon ang mga aspiring at may mga potential. Kasi nawawala rin pong interest pag hindi mo nabibigyan ng pagkakataon. Okay. Teka, bibigyan ko ng hustisya yung pagpunta mo dito. Kasi baka akala mo nakikinig kung sino ka lang. Opo. Okay, dito. Basahin ko muna to. Professional career ni Mr. Pozzolo Gonzalez. Motivated to live his dream, Gonzalez started his career at age of 16 after winning a voice acting competition in DZMM's drama. Ano ba yung DZMM? hindi namin kilala dito yan. Opo. Kaya po, And, sa kabilang istasyon. and singing contest Radyo, where he later became an anchor together with Joey Galvez and May Valle, scriptwriter and co-director, respectively. Siguro. Eventually, he worked as ABS-CBN ABS-CBN Broadcasting Corporation. Isa pa to. Ano ba yun? Sino ba yun? As a dubber and translator for which he worked on various cartoons and telenovelas. So now, tuloy natin. Magkwento ko lang naman. Ayun na nga po. Tungkol dito sa voice acting kasi yan ang gusto nating marinig. Ayan. Kasi dito po sa atin. Itong dalawang kasama. Ayan po, mamaya. Mahalaman sige, po sige. kami. Bahala ka na. Pinabayan ko na sa yung buong programa. Makalaman lang po kami dito. Sige. Mga fans ko po. Sabihin mo na nasabihin ko ano dapat nating masabi Ayan. dito ngayon. Opo. Kasi po, ganito po yung nangyari. Nung nakita ko po yung pagkakataon kong makapagturo, nagpunta po muna ako sa Amerika. So doon po ay nag-aral ako ng talagang kung anong voice acting. Doon po nakita ko na, isa pala itong napakalaking industriya. Sa Amerika po, it's $1 billion industry. Voice acting, ibig sabihin may artista ng boses. Opo. Kasi while the technology grows, the need for voice-over also grows. Yan po pumapasok yung mga computer game. Imagine niyo po yung isang computer game kung hindi nagsasalita o walang boses. Wala kang marinig na, round 1, fight! You lose! Mga ganon. Or, yan po, yung mga mobile application. Mga Angry Birds, yan. Voice acting din po yun. Tapos dito po, nung bumalik po ako galing sa Amerika, nagtayo na po ako ng kumpanya. Yun po yung tinawag kong Creative Voices. Yan. At ang kagandahan po nito,
sa mahigit 7 taon naming existence, mahigit 700 na po ang naturuan namin. At masasabi ko mahigit 300 na po ang aktibo sa industriya. At doon na po pumapasok. Coach, may pag-asa pa ba yung seniors? Ayaw po. Actually, may pinaka-veterano o kaya may edad na naturuan po namin ay 75 years old. At ang pinakabata po ay 12 years old. So, wala pong pinipiling edad to. Ito ang kagandahan sa... So pwede kami Industriya. punta sa'yo at meron kang eskwelahan dito pag-aaralan. Opo. At Okay. ang kagandahan po, after nyong mag-aral, ay kinukuha namin kayo bilang artist namin. Wow. Pero depende na lang din po doon sa mga kliyente kung magustuhan yung boses Okay. mo. Parang meron ka ngayong pool of talents Opo, among doon sa mga tinuturuan mo. Yes po, at ang kagandahan po ngayon, ako lang po sa Pilipinas ang may army of voice artists, which Kaya- is, there are distributed na po halos sa lahat ng network dito sa Pilipinas. Parang So dun sa mga gusto mag-aral, usually gano'ng katagal yun? Ang tinuturo po namin kasi ay basic voice acting and dubbing workshop. We teach the tools and techniques how to create voices and what is the business of voice acting and paano mo i-consider na art. Kasi So number one, ilang ano yan? Ilang days? dalawang buwan po siya. Dalawang buwan. Every Saturday lang po siya kasi yung weekdays po ay may mga trabaho. break time, day off yun. So yun po, dyan na po pumasok ang mga kasama ko ngayon. Sige. Ang una ko pong papakilala ay si Bob Kilapio at Bob, siya na po magkukwento nung paano siya Sige nga, Bob. Good morning po, magandang umaga po. Thank you sa invitation. Kagaya po ng nasabi na aking mentor and a good friend, Mr. Puchol Gonzalez. I started po dun sa workshop nila. No? 8 Saturdays, tuwing Sabado yun, 2 buwan. And then literally po after nung matapos ko si workshop, andito na yung tawad, andito na yung audition, andito na yung mag-record ka ng boss mo dito at nagsunod-sunod na po yung mga